Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ang ating pong pag-uusapan ay walang iba patungkol po dito kay Arnie Tevez na nahuli po sa Dili sa Timor Leste. At ito nga pong si Arnie Tevez ay syempre ang kanyang kampo ay ipaglalaban, kukondenahin, kukwestiyonin ang kanyang pagkakahuli. Pero isa lang po ang kumbaga lumulutang dito sa issue na ito. Ayaw na ng presidente ng Timor Leste ng isang pugante o kriminal na nasa kanilang bansa. National interest ang inuna ng ating kumbaga counterpart diyan sa Timor Leste, ang kanilang presidenteng si Horta. At ito po yung balita ng bilyonaryo atin pong re-reactionan. Simpleng bilang na ang mga araw ni dating Congressman Arnie Tevez sa Timor Leste. Ngayong hawak na siya ng mga otoridad doon. Handa raw ang DOJ na makipagtulungan para sa paglipat ng kustudiya ng murder suspect. Narito ang agenda report ni Joash Malimbat. Arestado si expelled Congressman Arnolfo Tevez Jr. sa kanyang tahanan sa Dili, Timor Leste, bandang alas 8 kagabi. Sa isang Facebook post, sinabi ng kanyang anak na si Axel Tevez na sapilitang kinuha ng mga immigration officer ang kanyang ama nang walang dalang warrant o kahit na anong dokumentong nagsasabi kung bakit siya inaaresto. We, the family. Okay, so narinig niyo po dun sa video, meron pong parang babaeng umiiyak. Puntahan muna natin yung parte nung video na yon. Okay. Puntahan nga natin yan. Kay Congressman-elect Janice Degamo ko nakita yan eh. Yung video na kung saan ay meron pong umiiyak-iyak na babae. Ito. Ayun. So maririnig po doon Ayan, maririnig po doon sa video, dito sa video na ito, maririnig diyan, Lord, Diyos ko, Lord. May nagsasalita pong ganun. Para sa atin mga Pilipino, 'di ba? Tayo naman talaga kapag tayo ay nalalagay sa alanganin at minsan pag humaharap tayo sa suliranin, talagang lumalapit po tayo sa ating Panginoon. At madalas po tayo ay sinasalba ng ating Panginoon. Lagi tayong tinutulungan sa ating mga gawain. Lagi tayong tinutulungan sa mga bingit ng alanganin, ay lagi pong nandiyan ang Panginoon para tulungan tayo. Pero dito kay Tevez, paano ka tutulungan? Diba kahit anong tawag mo kay Lord, kahit sino pa sa pamilya ni Tevez na tumawag sa Lord, kung sino man yung Lord nila, diba? Para sa akin, yan po ay hindi sila tutulungan dahil nga po, paano tutulungan ng Panginoon ang isang kriminal, ang isang masamang tao, diba? Kaya tingin ko yung hindi effective, hindi po sinagot yung kanyang pagtawag na Lord na yon, hindi po hindi pinakinggan o wala po siyang natanggap na tulong kasi nga po syempre alam naman natin na kapag pumasama ay kalaban ng ating Panginoon. At yung sa post ni Axel Tevez, sabi, "My father has been kidnapped and abused. Please help me make this post go viral so that it will make it to all media outlets and organizations all over the world." Ayan, so nakasama po dito ang pati Asian Human Rights Campaign, Bloomberg, UN Human Rights, International Ombuds Association. Ano ba nahihibang yata itong si Axel Tevez? Anong kidnap at abuse?
Nasa ibang bansa ang tatay mo, nagtatago. Paano makikidnap si Arnie Tevez doon sa bansa na kung saan pinagpipilitan niya at pinagsisiksikan niya yung sarili niya? Paano nangyari yun? 'Di ba? Isinusuko nga niya ang kanyang sarili doon sa Timor-Leste, tapos kidnap and abuse. Eto, tanungin natin tong mga manonood dito. Tingin ko marami sa inyo mga kababayan natin na naranasan na to, lalo na mga OFW. Naranasan to, imposibleng hindi nyo naranasan to. Meron po tayong mga kababayan, ako naranasan ko, meron akong mga kaibigan doon sa Malaysia, nawala ng passport. Nawala ng passport. Napakalaking problema niyan sa isang OFW. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho diyan sa bansa na yan. Kung ikaw ay turista, napakalaking problema niya pag nawalan ka ng passport. Grabe ang problema niyan. Grabe ang dadanasin mo na hirap. Talagang grabe ang stress niyan. Di ba? Yung mawalan ka ng passport. Paano pa kaya tong si Arnie Tevez? Na kinansela ang passport. Kapag kinansela ang passport mo, ibig sabihin, wala ka ng karapatan na magpunta sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil wala nang magre-representa sa'yo na bansa. So, hindi ka na pwedeng magpalipat-lipat ng bansa kasi wala ka ng passport. So, itong si Arnie Tevez, kinansela ang kanyang passport. Yun ngang mawalan ka lang ng passport na isang turista o OFW, malaking problema na. Yun pa kayang ikansela ang iyong pasaporte at hindi ka na kinikilala ng bansa na ito at hindi ka na binibigyan ng karapatan na lumipad, magpunta sa iba't ibang bansa. Di ba mas malaking problema yun? So si Arnie Tevez ay lumalabag po sa batas ng Timor-Leste na siya po ay isang illegal alien. Illegal ang pananatili ni Arnie Tevez doon sa Timor-Leste. Bakit? Wala po siyang pasaporte. Kapag ikaw, asylum seeker ka, kailangan meron kang pasaporte. Paano pag wala ka ng pasaporte? Tapos nananatili ka pa dyan sa bansa na yan. So, ikaw ay magiging illegal alien na. Yun ang turista o FW. Mawalan lang ng pasaporte. O magkapunit nga lang yung passport. Naalala nyo yun. Nitong mga nakaraang buwan o nakaraang linggo. Meron pong isang senior citizen nagkaroon ng konting punit. Ang kanyang passport. Hindi na po pinalipad. Ako nga, merong tupi yung aking passport. Hindi ko alam kung bakit, kung paano nangyari yon. Nagkaroon ng konting tupi. Nagkaroon ng tupi sa may kanto, natupi yung isang page. Isang page lang yun, natupi na ganun. Nung ako po'y papunta ng Hong Kong, nakita nung immigration dun sa NAIA. Inunat niya, sabi, "Sir, paki-check nyo po yung passport nyo kasi po kapag po ito nasira, hindi po kayo makakaalis." Yung pa kayang kinansela ang passport ang pwedeng manatili sa isang bansa? Siyempre hindi. Illegal alien ka na niyan. Kaya nga ang mga humuli kay Arnie Tevez ay ang mga immigration. Hindi po basta lang mga pulis, immigration ang kasama. Kasi nga po, yon ang tinitignan ng Timor-Leste na national interest nila. Illegal alien yan Pugante, kriminal sa Pilipinas. Baka nung una, yung mga nababayaran ni Arnie Tevez na mga tauhan ng Timor-Leste government ay napoproteksyonan siya. Pero hindi po ito habang buhay. Maaring meron pong mga tapat pa din sa gobyerno ng Timor-Leste ang maaari po na gumawa ng hakbang para etong si Arnie Tevez ay maiuwi dito sa Pilipinas at maiharap sa korte
para sagutin ang kanyang mga kaso. Patuloy pa natin to. Okay. We, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. Kinumpirma ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio Please help us. Anong pakialam ng UN Human Rights dyan? Baka nga hulihin pa ng UN yan si Arnie Tevez at tulungan ng Interpol at Pilipinas na maiuwi yan dito sa Pilipinas. Dahil mas maraming human rights victim si Arnie Tevez kaysa sa kanya sarili. Hindi siya human right victim. Siya ang nagba-violate ng human rights ng mga tao doon sa Negros Oriental kasama si Gobroel Degamo. Napakarami niyang biktima doon. Buti sana kung isa, dalawa lang eh. Hindi. Napakarami. At tingin ko mas marami pa ang lalabas ng mga biktima niya at magsasampa ng demanda kapag naiuwi siya dito sa Pilipinas. Kaya yung panawagan ni Axel na pauwiin ang kanyang ama, na protekta ng kanyang ama ng mga kung sino-sinong leader. Siguro baka kung yan Santo Papa, o baka yan kung yan pare, o kung yan ano ba tawag dito, yung mga mga hero, masasabi mong talagang mga mabubuting tao, baka tulungan. Pero yung ganyan na patong-patong na kaso ang kinakaharap sa pagiging mastermind sa pagkawala ni Gobroel Degamo, malabo ka dyan. na nakadetain si Tevez sa compound ng Interior Ministry kasama ang kanyang legal counsel na si Dr. Wow Serra. Nagsumite na rin daw sila ng isang petition for writ of habeas corpus na layong palayain pansamantala si Tevez dahil anila illegal ang ginawang pag-aresto. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Tevez at doon po ay kailangang makumbinse ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Tevez kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay i-deport, what will be the basis for his deportation? Kasalukuyang Ewan ko ba dito siya kay Topacio, parang abogado rin ni Digong to, yung si Kaufman. Ewan natin kay Topacio, ano ba to? Tanga ba to? Nagtatanga-tangahan, di ba? Alam mo na walang pasaporte ang 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 kliyente mo, abogado ka. Di ba? Abogado ka niyan. Alam mo wala ng pasaporte. Oh. Dito nga sa Pilipinas, di ba, kapag foreigner, walang passport, pinapa-deport. Kapag walang pagkakakilanlan, katulad ng mga pogo operator, di ba, bago pa ipa-deport, kinakasuhan muna dito. Di ba? Ano ba to? Hindi ba alam ni Topacio walang passport si Tevez at illegal na ang kanyang pananatili doon? Kahit na siya'y asylum seeker, kailangan meron pa rin siyang passport. Valid passport. Katulad niyan, hayag-hayagan, hayag na kinansela ng ating gobyerno ang pasaporte ni Tevez. So ano pang karapatan ni Tevez na mag-stay doon sa Timor-Leste? Napakadali lang i-debunk nito. Tanungin mo lang si Topacio, may passport ba si Tevez? Meron, pero kanselado. Di yun ang basehan kung bakit ipapadeport etong si Tevez dito sa Pilipinas. Ay nako. harap si Tevez sa patong-patong na reklamong murder, frustrated murder at attempted murder. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang political rival na si Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Sa isang Facebook post ng byuda ni Degamo na si Congresswoman-elect Janice Degamo, naniniwala siyang ang status nito bilang undocumented alien ang dahilan kung bakit inaresto si Tevez. March last year kasi, nang ihayag ng DFA na kanselado na ang passport ni Tevez. Pero March din ng taong ito naman, nang ibasura ng Timor-Leste ang extradition request ng pamahalaan, isang desisyon na ikinagulat ni Secretary of Justice Boying Remulla. Ayon kasi sa dokumentong inilabas ng Timor-Leste Court of Appeals, posible raw maharap sa torture at inhumane, degrading o cruel treatment si Tevez kung ibabalik siya sa Pilipinas. We're exhausting all remedies possible because the
just the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Babala ni Secretary Remulla, posibleng masabotahe ang ASEAN membership bid ng Timor-Leste dahil sa Yun. desisyong ito. Sa ilang local reports ng Timor-Leste kahapon, sinabi ni President Jose Ramos Horta na ayaw niya nang kupkupin ang expelled congressman. Hadlang daw kasi ito sa national interest. At ayaw niya rin daw maging takbuhan ng mga kriminal ang Timor-Leste. Yun! Bagamat welcome sa DOJ ang nangyaring pag-aresto kay Teves, sinabi ng ahensya na wala silang natanggap na coordination o dokumento mula sa Timor-Leste tungkol dito. Pero handa raw itong makipagtulungan para maisaayos ang custody transfer ni Teves sa pinakamabilis na paraan. Sinabi rin ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na handa silang pangunahan ng paghahain ng warrant at ang pag-aresto kay Teves oras na iuwi ito ng bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posibleng bilang na ang mga araw ni dating Congressman Arnie Di ba? Siyempre, national interest ang kanilang uunahin. Oh, siyempre, gusto nilang maging ASEAN member. Kailangan, kapag ikaw ay ASEAN member, makikipagtulungan ka sa kapwa mong membro. Hindi pa nga siya member. Nag-a-apply pa lang. So, may kailangang patunayan ang Timor-Leste. National interest. Ang uunahin, siyempre, ng isang presidente. Oh. Maaaring natatapalan ng pera yung ibang tauhan ng gobyerno ng Timor-Leste. Maaring marami ang nakikinabang dito kay Teves sa pananatili niya sa Timor-Leste. Pero wag nating kakalimutan, ang presidente ang nasusunod. At mas gugustuhin ng isang presidente na masali siya sa isang grupo ng mga bansa na nagtutulungan, nakikipagtulungan at merong mutual understanding at mutual treaty para sa ikauunlad ng kanilang bansa. So uunahin ng isang Horta ang maging miyembro ng ASEAN kaysa isipin niya na itong si Teves magkakaroon ng masamang mangyayari dito sa kanyang pag-uwi, which is alam natin na hindi totoo. Alam natin na itong si Teves, kapag po ito ay inuwi dito, ihaharap lang to sa korte. Hindi po totoo yung sinasabing sasaktan, may mangyayaring masama sa kanya. Wala nga tayong death penalty eh. Diba? Kaya po, syempre, bilang isang ama ng bansa na si Horta, syempre iisipin niya. Mas uunahin niya ang kanilang ekonomiya, ang kapakanan ng kanilang kinabukasan, at ang mga tulong na makukuha niya kapag siya ay naging ASEAN member na. Alam niya na yung mga trading, sa trade, sa ekonomiya, lalong-lalo na kapag meron pong mga masamang nangyari sa kanilang bansa, like magkaroon ng bulkan na pumutok, baha, lindol, sigurado ko na ang mga ASEAN countries po ang mangunguna, makikipag-unahan na tulungan sila. 'Di ba? Kaya mas uunahin ni Horta ang kanyang mga kapitbahay na bansa kaysa kay Teves. Sino ba si Teves para piliin ni Horta? Kahit ubusin pa ni Teves ang lahat ng kanyang kayamanan, ibigay niya ang lahat ng kayamanan niya sa mga tauhan ng gobyerno ng Timor-Leste, hindi po ito mapoprotektahan habang buhay sa pagpapatapon o pagpapabalik dito sa Pilipinas kay Teves. At humanda si Teves dahil itong si General Torre, ang tingin ko nahuhuli sa kanya. Ang tingin ko na aaksyon para siya ay maiuwi po dito sa Pilipinas at huhulihin siya doon sa NAIA, katulad ng ginawa kay Digong. Di ba? Kaya nako tama na lang tong mga rigudon na to at mga katarantaduhan na ito. Si Topacio, di ba? Logic lang eh. Walang passport yung tao. Paano siya mananatili doon sa lugar na yun? Saka hindi na po siya mapoprotektahan siguro
ng kanyang mga binabayarang mga tauhan ng gobyerno ng Timor-Leste. Kasi nga po, ang kanilang presidente ay nakipag-summit, nakipag-meeting doon sa Kuala Lumpur sa Malaysia. At tingin ko, etong mga miyembro, kinausap si Horta. Kung gusto mo talagang masali sa amin na maging hindi lang saling pusa sa ASEAN, kailangan mo na patunayan yan sa pamamagitan ng pagpapauwi kay Arnie Tevez at pagsuko sa Pilipinas. Yun na yun. Diba? So national interest pa rin ang mangingibabaw sa isang ama ng bayan. So si PBBM po ang dapat nating i-commend at palakpakan dito sa nangyari na ito na pagkakahuli kay Tevez. Kasi kung hindi yan gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Mananatili si Tevez sa hayahay na buhay niya doon sa Timor-Leste. Yung sinasabihan nila ng weak at sinasabihan nila ng mahina, sinasabihan nila ng walang kwenta, sinasabihan nila ng hindi alam kung paano maging presidente. Ayan na. Arnie Tevez, sabihin mo harap-harapan kay PBBM yung mga pinagsasasabi mo noong nandyan ka sa Timor-Leste, yung mga pa-press-con mo pa kasama yung mga vlogger, di ba? Sabihin mo ngayon kay PBBM yan pag uwi mo. Ewan ko lang kung saan kadali ni Torre. So, di ba? Masaya lang tayo para sa mga biktima ni Tevez at syempre kay Mayor Janice Degamo. Sabi nga ni Mayor Janice, may hustisya pa rin kahit mabagal. Mabagal lang talaga pero kahit pa paano, kumikilos po talaga ang hustisya para maibigay sa pamilya ng mga naulila. So, ilan na? 2 taon na halos ang nangyari yan, di ba? At sana nga po talaga ngayong 2025 kumbaga makamit na nila Mayor Janice ang hustisya. Actually, alam nyo, tong 2025 nagiging maganda na sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari, no? Nakikita na natin 20 pesos per kilo ng bigas na tupad, at etong si Digong na isuko sa ICC, si Kibulok nahuli, si Tevez nahuli, di ba? Kumbaga magandang taon para sa ating Pangulo dahil patuloy na pinagpapala at patuloy na pinapakita lamang ng ating Panginoon na basta ikay mabuti, mabuti din ang gagawin niya sa iyo. Mabuti rin ang mangyayari sa iyo. At mas mahal ng ating Panginoon ang mga taong mabubuti kaysa sa mga kriminal. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.